Linis na daw. Nag-lift na ng lockdown ang NBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y live. Hello! Hi! Gusto po, andito kami. Nag-iintay. Ayaw namin iwanan si Bato, my love. Wawa naman. Hi everyone! Kain po tayo. Ang aming bagong... Hindi! Hindi ba ikaw ang majority floor leader? Tinuturo ko nga siya eh. Ganun. Acting. Ayan. Boss, Idol Robin. Opo. Linis na po ang lockdown. Hindi na hostage ang Senado. Sino naman yung hostage sa Senate? Bakit nila-lockdown yung Senate? Ba't tayo kinukulong? Hindi, sanay ka na doon. Kung pangungulungan lang medyo may experience tayo dyan. The NBI inspects every vehicle leaving the Senate premises, going in, going out. Lahat ng klaseng injustisya na naranasan ni Robin. Oo. Awa ng Diyos Bakit ko, ganun? mag-anak ko rin. Bakit ganun? Bakit? Awa ng Diyos ko, mag-anak ko rin. Ganun Ramos! Bukas mo. Ay, patay. Sorry. Naka-lockdown pala tayo. Oo, ngayon lang linis. Oo. Oo, nila-lockdown. Lahat ng tao hindi makalabas. Hindi rin makapasok. Sila nag-decide. Tapos, ginulpi nila yung asaa kasi pilit nila pinapasok ang Senator's Lounge. Kung saan bawal lahat ng tao pumunta kung hindi ka senator. Binugbog. Binugbog. Binugbog yung security ng Senate. Kasi hinaharang ng tao. Kasabi ni Kwan ni Joel sa clinic. Wawa naman. Tama ba yun? Bawal yata yun Hindi naman yata nila dapat ginagawa yun. We moved for the deciding content kanina. Bakit? Naintindihan? Bakit ganun kalakas ang loob dito mga... Yeah, unbelievable. We're still ruled by laws. Di ba bureau lang yun? Oo. Anyari. Tapos mismo yung DOJ, sinasabi na wala namang warrant of arrest na natanggap para kay Bato. Ano yung binabandera nila? Di ba sampi na lang? Hindi naman sila pwedeng mag-issue ng warrant eh. Kailangan pumunta sila sa korte. Sila nga madali pati. Mabigat yun Mabigat yun siyempre po, wag daw natin iwan si Bato, sabi ng mga tao. Walang iwanan. Tutulog na kami rito. Uy! Ako din, dito na. Matulog na na. Pagka-hybrid. Maka-hybrid din Ang pinagawa dapat dito. pinaka-relax. Boss, katabi ko po ang aming matatawag nating bayani ngayong oras na ito. Si Senator Bato. Maraming salamat. Please include us in your prayers. Wag daw po kayong iwan. Sabi ng mga tao, wag daw namin kayong iwan. Salamat. Mga mahal kong kababayan, ito pong nagaganap ngayon dito sa Senado. Medyo ito po ay extraordinary. Dahil nung ako po ay nangyari na po ito nung panahon ni Senator Trillanes. Meron din pong warrant na lumabas sa kanya at ako din po ay nandyan sa baba. At gustong-gusto ko pong tinatawag na citizen's arrest. Pero hindi po ako nakapasok nung panahon na yun. Mahigpit. Opo. Pero ngayon, nakapagtataka, nandito na po sa loob ng Senado ang NBI. At bukod po nandito sa loob ay nang bugbog pa ng tinatawag namin. Matatawag natin parang pulis natin dito sa loob yun, di ba? Pulis ng Senado. Oo. Pulis ng Senado. Pulis ng Senado. Medyo kagulat-gulat po yun. Sapagkat, siyempre po, pagdating po dito sa Senado,
dapat ang nasusunod ay yung pulis po dito. Kumbaga, para po dyan lang yan sa bawa, pumunta ka sa UP, di ba? Sa UP may pulis din. O, yun ang nasusunod sa UP. Yung pulis doon, sa Congress, ang nasusunod, yung sergeant at arms doon at yung mga tauhan din niya. Pero dito po, sa Senado ngayon, medyo malungkot po yung balita na yun dahil parang yung amin pong independence. Parang yung aming independence ngayon ang parang wala na. Parang nawalan tayo ng kapangyarihan, pare ko doon. Di ba parang ganun yun? Nakalockdown na eh. Hindi na tayo pinapalabas eh. Kaya nga po mayroong Tinulungan batas, na tayo. meron po sa Revised Penal Code, yung Article 145. Hindi po pwede na harangin ang sino man, Kongreso man, sa Senado man, na hindi niya magawa yung kanyang tinatawag na constitutional duty to serve as elected official. And it's a crime. Kaya po talagang yun nga po yung balak gawin ng Senado as an institution to file charges against these individuals. Kasi hindi ho talaga nangyayari yun. Kaya nakakagulat po na ngayon lang nangyari itong imagine ho, nandito na mismo sa premises ng Senado. Hindi papayagan o ibablock na maka-attend, makapag-participate ang isang elected official dito sa Senado sa katauhan ni Senator Bato. O, yun po, malinaw na po yan. Galing na po yan sa masasabi nating veterano dito. Ako din po, nagtataka talaga dahil ng panahon po ni Senator Trillanes, hindi ako nakaporma dyan sa babae. Talagang nandyan lang ho ako talaga sa parking. Hindi po ako nakapasok ng Senado noong panahon na yun. At may nagsasabi din po na yung hawak daw ni dating Senator Trillanes, sabi naman ni John Vic Remulla, Oo. ang sinabi na hindi naman daw bahagi ng PCTC si Trillanes at wala naman daw natatanggap pa na warrant of arrest. So ano kaya yung binabandera? Anong kanina? At saka sheriff na ba siya ng ICC? Kamot ulo eh. Oo, parang ganun nga ang dating. Pag nagsiserve ka ng warrant, sheriff ka. Sheriff ka, ano? Oo, naku, may bago pong sheriff ang Ang ICC. ICC. Na Pilipino. Na Pilipino. Same. Opo. Aba, ibang klase yun, ha? Opo. Talagang, Wala na, anarchy. medyo nakakatakot po yan. Anarchy. Title. Yan po ang mga pangyayari dito sa Senado ngayon. At Mga kababayan ko, huwag natin pabayaan si Senator Bato. Dito po kami ngayon sa Senado. Paglaban natin ang kanyang karapatan. Ito si Senator Robin. Ito Senator Bato. Mga kababayan ko, huwag natin pabayaan Senator Bato. Mga kabayan ko, trust in God. Kaya po, To trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin, mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is walang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit nila akong dadalhin sa dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay
Ako'y naging chief NP lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila. Kahit na wala pang klarong warrant of arrest, dinideny ng DOJ na walang arrest warrant na ma-ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahan. Secret po, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I've said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementa kasama ang mga NBI. So, ganito na ba ang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo natin namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto, na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon ng ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako yung apila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan nyo kami dito sa aming pagkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato. Kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Hindi gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Yun, narinig niyo po ang ating bayani sa mga oras na to. At narinig niyo naman po, malinaw po. Sa jet of arms natin, nandun sa clinic, dapat makita nila kung ano na klaseng bababoy ginagawa sa atin. Sobra na. Ako, sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Mga cavaliers ko sa Philippine Military Academy. Courage, integrity, and loyalty. It's no longer personal to me. It's an attack to the institution, the Senate, at yung ating soberenya as a nation. So sana tayo, mga cavaliers, mga bugo-bugo, magising na tayo. Sana yung
when bells for us are rung and our last stops is sung, let generation see our country free. So, marami na yung mga upper class, mga ninuno sa PMA na binuwis ang buhay para dyan. Sana, we will live up to the standards. Thank you. Salamat. Yan po ang maramdaming pahayag ng ating mahal na kasamang senador. Itinataya po niya lahat. At siyempre po, masakit din sa pakiramdam yung gano'n na Senado ito eh. Pare ko, Senado ito eh. Hindi ko talaga maatin eh na ito ay kasama sa 3 haligi ng gobyerno. Hindi ko ma-imagine na gawin nila sa Supreme Court to, pare. Na pasukin nila ng ganito. Parang napaka-imposible na nangyayari ngayon to. Pakikurot nga ako. Ano ba ito? Ano ba? Naginip ba ako? Oo, hindi ba? Parang kasi po 3 po ang parte ng gobyerno. Andiyan po yung executive, andiyan din po ang judiciary, nandiyan po ang legislative. Kami po yung legislative. Yung judiciary, yan po yung mga justice, judges. Yan pong executive, yan po, yan ang Pangulo, Vice President, Secretary ng DOJ. Ito pong nambugbog dito, parang isa lang ito sa sangay ng Department of Justice. Hindi po siya yung main na lumusob po dito at nanakit pa. Medyo, mga kababayan, wala sanang sagasaan ng authority at kapangyarihan. Maging patas po tayo dahil sa ilalim ng batas, tayo'y pantay-pantay. At wala pong pwede na above the law. At hindi rin po pwede yung you will bend the law. Hindi po pwede. Lahat po tayo kailangan ay sumunod sa batas. So, yun lamang po, mga mahal kong kababayan. At antabayanan ninyo kung ano po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay under protection ng Senado si Senator Bato. Maraming salamat po. Ayan po sila. Nagkakaroon ngayon ng pag-uusap. Ayan po.